Ayan guys, kumusta po ang lahat? Ayan, good morning, good afternoon, good evening kung saan man tayo ngayon. Ayan, nagbabalik nga pala, Del23 Palomar Vlogs. Ayan, ngayon naman tayo ulit makakapag-upload ng video. Ayan, ngayon magtuturo po tayo ng kung paano po fill upan yung ating Singapore tax kasi meron pong bagong update ngayon sa YouTube. Nag-message sa akin sa aking email account yung aking YouTube na meron siyang panibagong tax at yun nga ay ang Singapore tax. Ayan. Nung tinignan ko yung YouTube channel ko sa Chrome, ayan, YouTube studio ko, may lumabas na tawag nito, yung notification na meron daw bagong tax. Ayan. Nagulat ako bakit meron. Nag-filled up na ako last nung simula nung na-monetize ako. Ayan. Tapos, tinignan ko yung email account ko. May pala doon, may email siya na kailangan daw fill upan yung Singapore tax. Ayan. Binaliwala ko lang siya kasi akala ko okay lang na hindi na yung fill upan kasi nga meron na akong dating tax. Ayan. Meron akong dating na fill upan na tax nung ako'y na-monetize. Hinayaan ko lang siya. Ngayon, kailangan kong puntahan yung aking Google AdSense kasi nga titingnan ko kung ay magkano yung nadagdag sa aking kita sa YouTube channel. Kasi binibisita ko yun every month. Nag-update kasi siya, yung sahod, every 11 dito sa Saudi Arabia. Ayan, kaya tinitingnan ko siya kung nadagdagan yung aking kita, kahit pa paano meron naman. Ayan, nung tinignan ko siya, may notice na kulay red na sa kasulat doon, kailangan talagang fill upan yung Singapore tax. Kasi pag hindi yung pinilapan, mahuhold yung ating kinita sa YouTube channel natin. Ayan. Ngayon, ginawa ko, bumalik ako dun sa email na in-email sa akin ng YouTube. Ayan, pinuntahan ko yung manage tax, ang nakalagay ata doon. Then, inopen ko yon at saka doon ako nag-filled up nung hinihingi nilang Singapore tax. Ayan. Kailangan talaga yun guys, importante talagang ma-filled upan yun kasi kung hindi natin gagawin yun, ma-hold yung ating kita sa YouTube channel. Ayan, dahil nga yung aking YouTube channel ay nasa $90 na ata yung laman, kailangan ko talaga filled upan yung Singapore tax na yon para hindi ma-hold yung ating kita o kung sasahod man tayo sa susunod na buwan o sa susunod pang buwan. Ayan. Ngayon, may nakalagay doon guys na mga fill upan mo. Ayan. May tatlong tanong doon guys. Ilalagay ko na lang dito yung mga screenshot kung ano yung tatlong kailangan nating sagutan doon sa Singapore tax na yon. Ayan. Yung may nakalagay doon na kailangan mong i-upload yung mga papers ng tax mo. Hindi ko alam kung anong klaseng papers yung hinihingi doon sa sa Singapore tax na yon. Ayan. Pag yun kasi ang pinili mo, yun yung mga papers na i-upload mo, maraming requirements na hinihingi. Ayan. About sa tax, marami ka pang aasikasuhin para ma-upload mo yon yung mga papers na hinihingi doon. Ayan, ngayon kung ayaw mong gawin yon at hindi ka mahirapan na mag-upload ng mga hinihingi nilang requirements, ang isagot mo po doon sa tatlong tanong na yon, doon sa Singapore tax na yon, ay lahat no. Kasi pag may sinagutan ka dong yes, may hingin silang requirements. Ayan. Para mas mapadali at kasi may napanood din akong dating tutorial at ni-yes niya yung isang tanong doon. Yun, hiningian nga kasi siya ng mga requirements. Ayan, nung inulit niya, nilagay niya no lahat. Ayun, nag-message sa kanya yung YouTube na nag-email sa kanya na accepted na yung kanyang tax, yung bago niyang pinilapang Singapore tax. Ayan. Nung ginawa ko din yung sa akin, nung pinilapan ko siya, yung sa kanya kasi dalawa lang yung tanong. Nung ako nag-filled up, 3 yung nakalagay na question doon. At ang ginawa ko naman, lahat ng 3 yun ay sinagutan ko ng no. Then, nung sinubmit ko na siya, mabilis lang naman guys yung reply ng Singapore
tax na aking pinildapan. Mga ilang minuto lang siguro, nung nasubmit ko siya, nag-email agad sa akin yung Singapore tax na yung aking pinildapan ay accepted na siya. Ayan guys, madali lang naman siya. Basta no lang lahat ang isasagot mo dun sa mga question. Huwag ka lang magsagot ng yes. Kasi marami talagang hihinging requirements. Ayan. Dahil okay naman yung yung aking Singapore tax sa pag filled up ko. Ayun, nag-success naman siya at accepted naman yung ating pinildapan. Ayan. Maraming salamat sa doon sa Singapore tax at inaccept yung ating filled up doon. Ayan. Doon sa YouTube Studio ba 'yon? At kung pumunta ka naman doon sa Google AdSense, pag chinek mo yung yung kinita mo, meron din doong notification na kailangan mo talagang filled upan yung Singapore tax. May nakalagay doon na note na kulay red yung nakasulat. Ayan. Kung wala doon sa ninyo, sa Google AdSense, pumunta kayo sa email account nyo. Baka may nag-email sa inyo na Google AdSense para doon sa Singapore tax. Ayan. Kasi minsan wala doon sa YouTube Studio, ay sa Google AdSense, minsan nasa email siya. Ayan. Yung sa akin kasi, dalawa yung dumating sa akin. Notification sa Google AdSense at meron din sa email account ko. Yung email account ko na ginagamit ko ngayong YouTube. Ayan. YouTube channel natin na yung Del23 Palomar Vlogs. Ayan, ngayon naman ako ulit nakapag-video. Ayan, tapos na po yung ating tutorial. Ilalagay ko na lang dyan yung mga screenshot or yung screen record ko about doon sa Singapore tax na ating pinildapan. Ayan, para alam kung ano yung sunod-sunod na dapat gawin. Ayan guys, maraming salamat pala doon sa mga palagi pa rin nanonood ng aking mga upload na videos, kahit ilan-ilan na lang. Hanggang guys, may mga upload din ako mga short videos, mga remix. Ayan, nakikiremix na rin tayo. Maraming salamat guys sa ating at ngayon pala na-reach na natin yung 4,000 subscribers. Ayan, ilang taon din akong hindi nakapag-sahod sa YouTube kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas ng 1 year and 2 months. Hindi ako masyadong active sa YouTube. Nung bumalik ako ngayon dito sa Riyadh, ayun nga, paunti-unti na tayong bumabalik. At kahit paminsan-minsan, nakakapag-upload na rin tayo ng video. Kaso hindi nga lang parate kasi nga nandito lang ako sa bahay, wala naman i-upload. Ayan, kung lumabas man, hindi naman makapag-video. Kasi syempre kasama yung amo natin. Kakahiya naman ng video. Kaya ngayon, naisip ko mag-tutor. At kasi nakita ko na kaunti lang naman yung tutor about dun sa Singapore tax. Ayan, at na-experience ko rin. Kung hindi ko yung na-experience, hindi ako gagawa ng ganitong tutorial. Ayan. Dahil din sa experience ko, kaya gusto ko rin i-share yung kung paano ko pinildapan yung Singapore tax. Kasi ako hindi ko rin alam yun. Siyempre nag-research, nanood na ako ng YouTube kung paano filled upan yun para hindi ako magkamali. Ayan. Kasi mahirap na magkamali mag-filled up doon. Kung mali yun, sigurado pa ulit-ulit yung gagawin mo. Kaya kailangan din natin manood ng mga ibang tutorial para matuto din tayo. Ayan. Kaya yung experience ko doon sa pinanood ko at doon nga sa aking pag-filled up, 3 yung filled upan ko, doon sa pinanood ko 2 lang. Ayan. Magkaiba-iba kasi guys ang pag-filled up. Hindi ko rin alam kung bakit naging 3 yung sa akin. Ilalagay ko na lang dyan kung ano yung mga 3 question na yun na kailangan lagay lang I know. Ayan. Basta no lang lahat yung ilalagay mo. Ayan guys. Maraming salamat ang mga ka-YouTubers at sa lahat ng mga GC ko. Ayan. Maraming salamat sa suporta. Mega love shoutout dyan sa ating mga kapositibo. Ayan. Lahat kayong mga nasa positibo na GC natin. Maraming salamat sa inyo. Mega love shoutout sa inyo dyan. Gabs22 Vlog, Babe Slim,
Destiny Nuera, King Zero Vlog, Noemi Pagaduan, ayan. Yan yung mga legit nating mga ka-YouTuber, ka-positibo. At saka si France37 Vlog, ayan, di ko alam kung mga active pa sila. Pero yung mga YouTube channel naman nila, active pa naman. Kaso si King Zero Vlog na demonetize yung channel niya kasi isang taon siya hindi nakapag-update ng YouTube niya. Kaya ayan guys, aral din nyo na kapag yung YouTube channel nyo hindi nyo na-update ng isang taon, mawawala yung ano nyo, advertisement kasi gusto ni YouTube kumita. Kaya ayan, kailangan natin kung ma-monetize tayo, mag-update tayo, wag lang paabutin ng isang taon. Kasi pag umabot ng isang taon yun na, mawawala yung advertisement natin. Sayang naman yung pinaghirapan natin. At saka ngayon guys, medyo mahirap na din mag-YouTube kasi nga yung hinihingi nila ngayon, 1,000 pa rin naman na subscribers at saka 4,000 watch hour. Kaso nagdagdag sila ng short videos na kailangan ng 10 million views. Ayan. Parang hirap i-reach yung 10 million views na yun. Yun yung nadagdag sa YouTube ngayon bago ma-monetize. Pero nung kami, year 2001 ata ako nag-start, yun nga, kailangan lang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ayan. Ngayon, nagbago na siya. Bagong update ni YouTube kasi nga meron na rin shorts videos. At saka yung short videos guys, meron din yung kita. Hindi ko alam kung may advertisement doon, pero meron siyang kita kasi meron mga short videos na meron siyang 0.3 dollars, 003. Ayan, ganyan lang. Ayan na nga guys, ito na yung ating Singapore tax na pinildapan natin. Ayan. Makikita nyo po lahat ng nilagay ko dyan ay no. Yung unique entity number, tax exemptions. Ayan. Are you eligible for tax exemption? Ayan. No lang lahat dyan guys. Are you eligible for other exemption or lower tax rate? Ayan. No lang din guys ang isasagot natin dyan. Ayan guys, nandyan yung individual. Sa pinakamataas guys. Then submit na natin siya. Ayan na guys, nag-email na sa atin yung ating AdSense. Ayan na. Pagkatapos natin fill upan, yan yung email sa atin ng Google AdSense natin. Lumabas na pa ito yung sa United States tax natin. At ito yung sa taas yung bago. Yan, your tax info has been accepted. Yan yung Singapore tax na ating pinilled upan kanina. Ayan na siya guys. Lahat ng tax nandyan na, pati yung sa United States, andyan, sama-sama na siya guys. Ayan. Ngayon yung pinildapan ko, no March 13, 2023. Ito na guys yung kita ko sa YouTube ngayon. Ayan na siya. Naka 91 na tayo. Ayan. Your tax info for Singapore tax has been accepted. Ayan siya guys. Yan yung email na darating sa inyo guys.